bagay-bagay na maaaring mag-decide ng labang ito. Number 1, age and inactivity. Yan po ang malaking problema sa labang ito. Pinaka-critical na factor. At ang problemang yan ay na kay Manny Pacquiao. Sapagkat siya ay 46 years old at hindi lumalaban mula noong 2021 nung siya matalo kay Yordenis Ugas. Itong si Mario Barrios, mga kaibigan, ay 30 years old lamang. Pangalawa, yung time na inactive si Manny Pacquiao from 2021 to 2025, si Mario Barrios naka-anim na laban during that 4-year period na hindi lumalaban si Manny Pacquiao. At mabibigat po ang kanyang mga kalaban. Nandiyan si Gervonta Tank Davis, Keith Thurman, at Yordenis Ugas. Ito ang pinaka-prominenteng kanyang nakalaban. Ngayon, madaling sabihin, talo naman siya kay Thurman. Talo naman siya dito kay Gervonta Tank Davis. But he went 12 hard rounds with Thurman. He went 11 hard rounds with Gervonta Tank Davis. And he defeated Yordenis Ugas in 12 rounds. Mabigat po ang kalidad ng mga laban na yan. At yung activity, talagang pinawisan. Talagang nakakuha ng magandang workout itong si Barrios. Samantalang si Pacquiao, during those 4 years, mga kaibigan, ay naka-exhibition lamang. Alam niyo naman yung mga exhibition, katuwaan lang yan. At yan naman po ay hindi pumapasok sa record ng mga boksingero. So, pagdating po sa edad, pagdating sa activity, ay di hamak ito ang kalamangan ni Mario Barrios. 30 years old si Barrios, 46 years old si Manny Pacquiao. Now, pangalawang aspeto ng ating pre-fight analysis, mga kaibigan, ang estilo ng dalawang boksingero. Si Manny Pacquiao, alam natin ang style nito, mga kaibigan, pasok, labas, dart in, dart out, leg movement, nagkikreate siya ng pivots, ng angulo. He creates angles using his leg movement. And then he throws punches in bunches, mga kaibigan. High octane punching. Itong ating pambansang kamao. Maaaring ito isang problema kay Manny Pacquiao. Sapagkat yung estilong ito, mga kaibigan, ang style na ito po yung style na pambata. Kapag ikay 46 years old, mahirap gawin ito. Kapag ikay may edad na at 4 na taong hindi lumalaban. Now, people are saying, he looks good. Sa sparring session, he looks good in those workouts. Di bagat ganyan din ang sitwasyon ni Mike Tyson. Ang ganda ng pre-fight workout. Impressive, nakakatakot. Pero yung aktual na laban, walang naibuga kontra kay Jake Paul. So, yan po ang sitwasyon dito ni Manny Pacquiao. If you look at the style of Manny Pacquiao, mga kaibigan, based on statistics, mula nung siya mag 40 years old, bumaba ang kanyang opensiba. He averaged less punches per round. Nabawasan ang kanyang opensiba. Around 10 punches less per round ang kanyang bilabato compared to the 14 fights before he turned 40. So, nakita po natin, bumaba ang offensive output at yun naturalmente sapagkat nagkakaedad na siya at mabigat ang kanyang mga kalaban. So, ito po ang hamon kay Manny Pacquiao. Ang may atras ang oras, turn back the clock at maibalik yung kanyang estilo sapagkat napaka-effective po niya, napaka-unpredictable ng estilo ni Manny Pacquiao. Pasok, labas, makikreate ng angles, leg movement, babanata ka na sunod-sunod na suntok kahit na sa mga pinaka-kakaibang anggulo. Yun nga lamang, mga kaibigan, sabi nga po natin, ang style na ito ipang bata. This is a style that relied on fresh legs. And Manny Pacquiao no longer has that fresh legs. So this will be a big challenge for Manny Pacquiao na may execute ang kanyang trademark na opensiba. Now, we look at Mario Barrios, mga kaibigan. Latino itong si Mario Barrios. At alam nyo, mga Latino, mga kaibigan, ay hindi po yan nahihiyang makipagsabayan. In fact, in a way, ito ang kahinaan ni Mario Barrios Talagang nandun lang siya sa harap mo, walang masyadong galaw, tatamaan mo siya itong si Mario Barrios. Bagay na maaari maging pabor kay Manny Pacquiao sapagkat hindi na maghahabol itong si Manny Pacquiao. Hindi niya kailangang mag-expend ng so much energy sapagkat si Barrios ay nasa harap lamang niya. But si Mario Barrios, mga kaibigan, is a pressure fighter. Talagang malaki po siya. 6-footer po ito. Pinakamalaking makakalaban ni Manny Pacquiao. At he comes in at you with a very, very good jab.
tingnan po ninyo yung jab nung Mario Barrios. Mahaba po ang reach nitong si Mario Barrios. That jab will be very, very critical. Sapagkat yung jab na yan, a mere jab, knock down itong si Yordenis Ugas. That jab is long, powerful. Kapag na-timingan si Manny Pacquiao ng pagpasok niya at nahulihan siya ng left jab na yun, ay delikado po yan para sa ating pambansang kamao. He throws a lot of punches, magaling na finisher itong si Barrios, but like I said, maraming butas sa kanyang depensa. Sapagkat siya ay nandun lamang sa harap ni Manny Pacquiao, hindi masyado gumagalaw, yan po ay tatamaan at tatamaan ni Manny Pacquiao. Be on the lookout sa right hook ni Manny Pacquiao. Alam natin yung lakas ng kaliwa ni Manny Pacquiao. Given na yan eh. But that right hook by Manny Pacquiao will be a factor because Barrios, magandang bitaw ng jab, pero mabagal ang balik sa depensa. Pwedeng masingitan ng right hook ni Manny Pacquiao yung left jab ni Mario Barrios. So very, very interesting styles mga kaibigan. Ang kagandahan nito, walang takbuhan ito. Walang takbuhan. Hindi po tumatakbo yung Mario Barrios. Handang humarap sa isang sapakan itong Latino warrior na ito. Hindi siya nagdalawang isip kay Gervonta Tank Davis, despite the reputation of Davis as a big puncher, and he went toe-to-toe with Kit Thurman. Si Kit Thurman, mga kaibigan, kay tagal na inactive before the fight, and yet tinalo niya si Mario Barrios. So, very interesting styles. The thing is, ang style na ito, sabi ko nga, pwedeng maging suited kay Manny Pacquiao. This could be a style that Manny Pacquiao wants because hindi siya masyadong gastado sa enerhiya. Nandun lang eh. Nasa harap mo eh. Hindi siya lumalayo eh. Nakatutok lang sa harap mo. Iyan ang gusto ni Manny Pacquiao. But the thing is, he has to find a way to survive that long jab of Barrios. Sapagkat yung jab na yan will be a critical factor sa labang ito. Tutukuran siya ni Mario Barrios. Now, let's go to the hunger factor, mga kaibigan. Sino mas gutom? Sino mas gusto ang laban na ito? Ano pa baga ang pwede mong ibigay kay Manny Pacquiao? Ganong nasa kanya na ang lahat. In fact, nagtatanong nga marami, bakit pa kailangan bumalik ni Manny Pacquiao? Ganong siya, 46 years old na, Hall of Famer na siya, at sandamukal na ang kanyang kinitang salapi. Ang bagay na yan, tanging si Manny Pacquiao lamang nakakaalam kung bakit siya bumabalik pa rin sa boxing sa edad na yan. The hunger factor, in my opinion, ay na kay Mario Barrios. Because all his life, he has been underrated. All his life, his boxing career has been unappreciated. Ito po si Mario Barrios, mga kaibigan, he turned to boxing sa napakaagang edad. Around 6 or 7 years old, nagbo-boxing na yan. Kaya po siya pinag-boxing ng kanyang nanay, na si Isabela Barrios, dahil abusado yung kanyang tatay. Okay? Yung kanyang tatay was an alcoholic who accidentally killed yung nakatatandang kapatid ni Mario Barrios. Ganyan po ka-traumatic itong si Mario Barrios growing up. So, nagboxing siya. Nagboxing siya to protect himself from any abuse. And okay naman yung kanyang karera kahit papano. He became a 2-division world champion. He became interim WBC welterweight champion and eventually was promoted to full-fledged welterweight champion matapos i-abandon ni Terence Crawford ang dibisyon. Ito ang hunger factor, mga kaibigan. Sapagkat si Mario Barrios never really won yung WBC welterweight title against Crawford. Kumbaga, hinirang lamang siyang interim, pinopromote lamang siya to full-time champion via an order from the WBC. So, naghahanap siya ng kumpirmasyon sa kanyang title reign. So, ito ang motivation ni Barrios. All my life, I have been unappreciated. All my life, ang dami kong pinagdaanan na problema. Ito ang pagkakataon to, put himself not only in a higher tax bracket, sapagkat malaki ang kanyang kikitain kapag tinalo niya si Manny Pacquiao, pero ito ay kumpirmasyon din. Gusto niya ipakita na kaya kong mag-excel in a big fight. So, this is a challenge from Mario Barrios. He is the hungrier fighter dito, mga kaibigan. Naghahanap siya ng kumpirmasyon
as welterweight champion sapagkat he never really won the title by beating an incumbent champion, Terence Crawford. So he is looking at Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao ang motivation, well, to become the second oldest boxer to become a world champion at age 46. At age 46 also, he will become the oldest welterweight champion. He will be breaking his own record na kanyang itinala nung kanyang talunin si Keith Thurman. So, okay, for the record, pero yung kay Barrios, mas malalim ang hugot ng kanyang gutom. So, as far as the hunger factor is concerned, na kay Barrios yan. Because basically, mga kaibigan, Manny Pacquiao already has everything. Hindi na nga kailangan talagang bumalik. Now, in terms of big fight experience, ay kita-kita yan. Manny Pacquiao yan. Pagdating sa mga malalaking arena, malalaking laban, mega fights, Manny Pacquiao yan. In fact, si Barrios, hindi pa talaga nalalagay sa ganitong klaseng sitwasyon in a mega fight. Okay, Thurman was a star, Gervonta Tank Davis was a star, pero hindi kasing kinang yung kanilang star tulad ng Manny Pacquiao. This is a legend. This guy is an icon. So, wala pang ikang